Ayun guys, welcome ulit sa ating vlog. Siyempre tungkol to sa DIY at usapang sound system na naman. So, sa wakas natapos din natin yung ating project na ginagawang amplifier booster na na-testing naman natin nung nakaraan. At so far, malinis naman yung kanyang naging output. So, kapag ginamit mo siya na level lang lahat, tapos sakto lang yung mga equalizers natin, nakagitna. So, kung ano yung lumalabas dun sa ZK-MT21 na ating input na ginamit na mini amp, ay ganun din yung lumalabas na output sa kanya ng mas malakas. So, ayos naman, ayos na ayos siyang gamitin. Although medyo kulang lang yung ating power supply na ginamit na bench power supply dahil medyo mababa yung amperahe nun. So, kapag kasi booster ay kailangan mataas ang amperahe. So, yun yung nagiging problema ng iba kapag nagpa-assemble sila ng mas malaking amplifier booster tapos ginamit nila sa bahay. Sinasabi nila na mas okay pa yung mas maliit, mas maganda yung bass. Pero ang totoo, kulang lang talaga yung power supply nila. So, kaya yun. Kaya naman gagamitin natin siya sa sasakyan. So, dun sa sasakyan, mataas ang amperahe nun. So, hindi siya mabibitin. So, kaya naman okay yung booster pagdating sa sasakyan dahil nga 12 volts yung power supply ng sasakyan pero mataas ang amperahe. So, hindi na natin kailangan ng DC-DC converter para gawing 24 volts yung ating voltahe tapos ipapasok natin sa mini amplifier o sa may amplifier na 24 volts para maging malakas siya. So, hindi na ganun. So, rekta na yung 12 volts tapos malakas lang na ampere. So, ayos na gamitin yung amplifier booster. So, hindi naman tayo magtataka kasi nga, kita mo naman yung laki na ito. So, lalaki nung output transformer. Tapos, yung dati nating power supply ay yung pa rin yung ginagamit natin. Samantalang yung dati nating ginagamit ay ito lang, oh. Diba? 100 watts per channel lang tayo nagsimula. So, syempre, maliit lang to. So, ayun, nahawakan ko nga siya ng isang kamay lang, oh. Magaang lang siya tapos maliliit lang yung mga output transformer niya. So kaya naman kapag ginamit mo to ay buong-buo yung base kapag dun sa may bench power supply. Kaya kung pambahay lang yung gagamitin nyo guys, so 200, 250, mga ganyan. Ganun lang yung assemblein nyo kapag pambahay. Pero kung intended yung gamitin sa sasakyan, so medyo okay, mas maganda. Yan. So yun ang gagawin natin ngayon, testingin natin to sa sasakyan. So, pero nagpapasalamat muna ako kay Sir Shernan Papin. Napakarami niyang mga insights sa atin tungkol sa pag-enhance ng bias. So, binigyan niya pa tayo ng mga tip para ma-monitor yung ating voltahe na pumapasok sa ating input transformer na magpa-power up dun sa ating mga transistor. So, mag-hook up daw tayo dun ng multimeter para makita natin kung bumabagsak. So, siguro bibili tayo ng mga iba pang mga resistor para magawa natin yon. Kasi trial and error yun eh. So, siguro patataasin din natin yung wattage nung mga resistor. Gawin natin 10 watts imbis na 5 watts. Pero ganun pa rin yung kanyang resistance. So, kung pwedeng 12 ohms, pwedeng hanggang 20 ohms. Para hindi bumabagsak yung power na pumapasok doon sa ating input transformer na yun daw yung nagpapapangit o nawawala yung enhancement ng base kapag kinakapos yung input transformer. So wala lang tayong oras, so ngayon lang nga natapos yung project natin. So sa mga susunod na oras
lumalakas ay gagawin natin yun. Pero maraming salamat Sir Shernan Papin, mukhang magaling na technician siya. So mukhang legit na technician siya, kaya nakikita niya yung mga flaws ng ating ginawa. So salamat po sa mga nagko-comment ng informative. So sa ngayon ay testingin muna po natin yung ating ginawang project sa sasakyan. Okay, punta tayo ron. Okay yan guys, may power na siya. Temporary lang yung pagkakakabit natin, kaya ganyan yung wiring niya. So test muna natin siya ng full range. Okay, test muna natin. Ito na siya guys. Play tayo ng music. Ayan guys, kung papakinggan nyo, meron siyang bass kahit na full range lang siya. Kagaya ng settings natin nung wedge power supply ang gamit natin. Pero dito may bass siya. Kasi galing sa battery yung power na ginagamit natin. So mataas ang amperahe niya. Okay, test number 2 naman tayo guys. Ano naman, sub out naman natin siya kinonect. ZK-MT21 pa rin. Okay, tingnan nyo guys, mas malakas na yung kanyang bayo. Okay, pakinggan nyo. Okay, volume natin. Ito guys yung ginamit natin truck ng full range. Pero bumabayo rin to guys kapag hindi mo siya full range patutugtugin. Sa may sub out talaga lalabas. Tignan niyo yung bayo niya guys. Ito guys, medyo i-torture na natin tong sub. Medyo underpower kasi tong sub na to para sa booster.
ito isa pang truck guys na bass boosted din. Ito nakaka-torture to ng subwoofer lalo na kapag underpower yung sub. Guys, truck na to medyo techno na bass boosted din. Bali na over excursion na lang yung ating subwoofer kasi underpower na siya. Pero wala na siyang ilalakas. Kaya naman yan, medyo sabog na siyang pakinggan. Okay guys, ngayon i-testing naman natin siya dito sa ating category 7 na 350 RMS. Iba kasi itong mga ganitong klaseng subwoofer kapag yung mga RMS ang rating. So pag nakagamit kayo ng ganitong klaseng subwoofer ay hindi na kayo masasatisfied dito sa mga subwoofer na to. Yan, katumbas nitong isan to ay di hamak yan, dalawang yan ay bitin. Ito ay kahit mag-isa lang to, babayo to ng napakalakas. Okay, mag-play tayo ng music guys. Pakinggan nyo. Pag kino-close up kasi natin yung ating camera ay lumalapit din yung microphone ng ating cellphone kaya medyo nagiging sabog yung tunog.
deep yung bass nitong category 7. Although medyo underpower pa rin siya. Ito iba pang track guys.